Okay, now, today, no, we will be discussing about the clamper circuit. Okay, clamper. Tapos mamaya actual tayo. Okay, clamper circuit. From the definition, pag sinabi natin clamper, it means uh, a network, no, that will clamp a signal or transfer a signal, a signal or transfer, no, to a different DC level. Okay, so titingnan natin mamaya, no, pati yung mga pagkuha ng voltahe. Usually guys, no, ang clamper circuit, meron tayong resistor and capacitor. So the network must employ, dapat meron siyang ano, the clamper network or the network or the clamper circuit must employ capacitor, okay, capacitor, what else? A diode and a resistive element, which is to limit the current, no? So, yun yung makikita natin ng mga components, no? Now, but it can also employ an independent DC supply. Tandaan nyo, no? To introduce an additional shift. Now, meron tayong RC, yung magnitude ng RNC. So, tandaan nyo itong formulang ito. Yung tau. Yan ay ginagamit, no? That the voltage across the capacitor does not discharge significantly during the diode is non-conducting. So therefore, dito halimbawa, no, magbigay tayo ng example na kung saan magagamit na natin tong circuit. Let's say, for example, no, ito yung ating ano, ito yung ating DC level. Let's say ito 10 volts. Square wave ang aking input. Tapos let's say ang frequency na i-assign natin is 1000 hertz. Mamaya, no, kapag gumamit tayo. Tapos ito yung DC level, let's say negative 20 volts. Okay, ito yung 10 volts. So basically, tuloy-tuloy lang yan. Tandaan nyo ang clip, kung ang clip nagpuputol, nagki-clip. Ito hindi, nililipat lang niya. Kaya nga tinatawag niya na DC restorer. No? Okay, let's say ito ang example of a clamper circuit. This is a capacitor. Let's say this is a 1 microfarad. Then we have a diode here. Okay. We have a diode here, which is, tas we have a 5 volts supply. And then ito yung VI. Let's say susuplayan natin yan. Then we will have a ground. Ito yung 5 volts. Okay, ito naman yung tinatawag natin na resistor. Okay. So wait lang ha, ano ko lang yan. Yun, lagi ko yan ng resistor. Then we have the R. For example, ang baryo ng R is 100 kilo. Then we have a positive and negative VO. Okay, so ngayon, guys, no, yan yung example of a clamper circuit. Ngayon, ang tanong, ano ba ang solution dyan? Okay, ngayon, gagamit kayo ng KVL. We will be using the KVL, the Kirchhoff's voltage law. Okay, so most likely, at positive up, ano mangyayari? Meron kang positive BI. Ito kasi, polarize eh. Positive minus to, kung di ako nagkakamali, no?
or negative positive. Positive BI plus VC. Now, ang katumbas ito, dahil ito ay open, so magsisiro na yan. So, ibig sabihin, mag-open to. So, pag kasi at positive up, mag-open circuit siya. Kasi nga, ito positive negative. So, therefore, BI plus BC is equivalent to BR na. O, yun mismo yung BO. O, yun yung output voltage mo. Now, which in case, kailangan natin makuha, ano ba yung value ng ating magiging VI natin, no? Ano yung magiging value ng ating BC? So, what is the equation yan? So, hindi pa natin alam, no? Pero meron na tayong VI, let's say 10 volts. So, 10 plus VC is equivalent to VO. So, kailangan kukunin yung VC. So, paano? At negative up. At negative up, so magko-close na ito. Okay, bakit magko-close? Kasi negative 20 na ang gagamitin ko. Forward bias, negative 20 plus VC. Okay, and then, what is the next step? Pag kinuha ko yung negative 20 plus VC, minus 5. Kasi ito will act as a short circuit. So, lalabas lang ito positive minus. So, minus 5 is equivalent to 0. Therefore, our BC is 25 volts. So, therefore, para malaman ko yung aking VO, masosolve ko na. That is 25 plus 10, we will having 35 volts. Kaya kung titingnan ko mabuti, guys, in my computation, in my, kapag i-drop ko na ito, basically, ito na yung magiging yung magiging start ka sa DC level na 5 volts. So ito 'yon, no. Pero sa una, wala ka pang kasi ito 0, kasi ito yung T1. Okay. Ngayon, doon ka pa lang magkakaroon ng ilan ang ilalagay mo? 35. So aabot ko to ng 35. Let's say ito yung 35. Okay, hindi lang pantay. Wait lang. Ayusin ko lang. Ayan, dito yan. Ay, wait lang. Ayusin ko lang yung aking pagsulat. Ayan, dito, no? So, ito, no? Okay, ito yung 5 volts. Pero dito, let's say, ito yung time 1. Okay, saka ka palang magkakaroon ng pag-rise. So, ito yung 35 volts. So, kung titignan mo itong mabuti, if this is the T1 and this is the T2, no? Tuloy-tuloy lang yan. Tapos, T3 na ito. So, yung support. Then, T4. Okay, so ngayon, kung titignan mo ito mabuti, meron kang 30 volts. Walang naputol. Ito kasi kung bibilangin mo sa una, 30 lang yan. Nirestore lang niya. Nilipat lang niya. Kaya ang clamper, clamping a signal to a different DC level. Not not moving it or moving it out or clipping it. You're just restoring it, or you're just clamping it or moving it to a different DC level. Still, ang pagitan nito 30 volts, ito 30 volts, lilipat mo lang. So, yun yung tinatawag natin na clamper. Okay, now, we will be trying to we will be trying to use itong ating circuit. So, take note of this, no? Okay, try natin, no? I-click ko lang ito. Then, I will be trying to use the similar circuit, no? But for this time, we will be using the multi-sim, no? So, ayan, again, maglalagay ako ng diode. 1N4001. Ito, diode. So, gamitin yung typical na ginagamit, 14N001.
Okay? Okay, so okay ko lang ito. Okay, so ngayon, yan yung ating diode. Tatayo ko lang ito. Ano ko lang, itayo ko lang ito ulit. Okay, we'll be trying to, ay, clockwise ulit, then another clockwise. Okay, so ginawa ko muna ng ganito, and then maglalagay ako ng electrolytic. Polarized sa kailangan natin. So maglagay tayo ng kapasitor. Kapasitor. Nandito yung ating kapasitor. Ayun. So lagyan natin is 1 kilo ohm. Ay, 1 microfarad. Okay, no? Pero lagyan natin to, yung yung may tawag dito, capacitor na may electrolytic tayo. 1 microfarad. Ito yung gamitin natin. Close ko lang ito yan. So, ngayon, i-flip ko ito. So, nandito yung sign, no? In accordance with what we have, ano. Okay, tapos, i-connect ko ito. Maglagay ako ng function generator. Okay, pwede mo tong i-right click, tapos flip horizontally, para yung positive sign, nakadirekta na dito. Okay, so ito, i-adjust ko lang. Ayusin ko lang ito. Okay. Okay, tapos ito nakakonekta dito. Then maglalagay tayo ng DC power na 5 volts. Place DC power, no? Sources DC power. Okay, so pagkatapos niyan, i-connect na natin dito. Connect na natin dito yung okay, so yan yung connection. Ah, gawin ko lang 5 volts. So gawin natin yung 5 volts, okay. Positive, negative to. Tapos, syempre resistor na 100 kilo ohms. Okay, resistor 100 kilo ohms. Okay, so dito makikita natin yung nakuha natin kanina na output, no? Nakakuha tayo na output based on the voltage. Gamit lang tayo ng KBL, no? Okay, now, we will be trying to solve for the VO. Okay? And nakuha natin VO kanina, no? Is 30 volts. Or, tama, 35. Pero we will be trying to, show the oscilloscope. Then as well as the ground. Yan, nakamuta natin yung ground. Okay. Tapos ngayon,
Itong ground, syempre, lalagay mo dito. Tapos ito, syempre, dito, yung 1 sa ano muna, sa input signal. Tapos yung 2, ilalagay natin sa output. Then we can now, run. Now, kapag kinilik mo ito, pinutin mo lang ito, pinutin mo itong, yung auto set. Okay, so, ayan guys, no? Yan yung example na na-clip, na clamp pala, by the way, no? Now, ito mapapansin nyo, no? Ito, gagamit tayo ng, syempre, gamit tayo ng 100, ang sabi doon, 1,000, ano eh, 1,000 hertz, yung ating frequency, no? Okay, so, medyo no? Tapos yung amplitude natin, tingnan natin kung kaya ng ha. Let's say, ang gagamitin ko na amplitude kanina is 10, tama ba? 10, ano muna, 10 volts, no? 10 volts muna. Okay. So ngayon, kung 10 volts muna yan, okay, pwede mo i-adjust to. Kasi masyadong yan, no? Mabilis. So, auto set natin. Okay, masyadong mabilis yung 1,000 hertz, no? Yung 1, okay. So sa tingin ko, babalik ko na lang sa yung normal muna. Oo. I-ano ko muna. 100 hertz. O, doon muna sa normal, no? Okay, tapos i-auto set natin. Okay, 1 hertz. Try ko muna. Baka pang 1 hertz siya. Auto set. Ayun, no? Mas nakikita natin, no? Siguro taasan ko na lang ito. Okay, baba ko ito ang positioning. So, naklamp lang. Okay, now, ganito guys, no? If we will check, no, using the multimeter, tingnan natin, no? Let's say, ang gagawin kong input dito ay 10 volts. 10 volts naman, no? Tatry ko na, gumamit ng multimeter, no? Then, i-check natin yung output voltage. Okay. Okay, so ngayon, so basically, no, dahil ito, no, ay meron tayong hindi tawag ito. Dun sa kasi sa initially, kung naalala nyo, meron ka VI plus VC. So ito kailangan 25 volts din to. Okay, so wala siyang anyway, no? So mahalaga na clamp naman siya, no? Ito lang hindi lang natin exact na makita, no? Pero dito napapatunayan natin, no, that we can get the value, no? Ito kasi using the BP, no? Although the BRMS is equal to BP over square root of 2, no? Okay. So basically, no, kung meron tayong 10 at kung ito ay magpo-provide ng 25 volts, kaya natin mag-provide dito ng 35, no? So siguro dito lang sa ating sa ating capacitor at yan natin yung ating value. Okay, yung ating value. Sige, anyway, no? So, at least importante, na-clamp naman natin, no? At ito yung pinaka-importante. Ayan, that is the clamper. Okay, we clamp the signal
no? At kung halimbawa, ito naman ay gagawin nating wave digital, no? Pwede naman, let's say digital, no? I-auto set ko lang. Okay, ito yung digital, ito yung naka ano. Okay, so lagyan lang natin ng ano. Ah, ayan, 10 hertz. Medyo mabilis na, no? So 1 lang muna. Okay? Yan yung digital. Tapos ito yung ano. Okay, no? So basically, ganyan yung ating magiging output, no? Kasi sa capacitor kaya may ganyang output dahil sa capacitor natin, no? Okay, so yan, no? Yan, that is the clamper. Okay? So I hope ito ay clear, itong part na ito. So i-ano na natin, no? Then yung final is